Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin mo sa'min. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo hello naman talaga sa mga cutie patoti. Hello! Kamusta kayong lahat? Bilang magmamaganda tayo today, kala mo naman talaga, kasama ko rin ang isang maganda, mapayat, napaka-sexy, punong-puno ng alindog. Hindi siya mukhang takuri. Takore! Sabi ni Jimbo, hindi rin siya mukhang gasol. Talaga? Grabe naman. Ay, kasama natin si DJ Nix. Hi! Ay, grabe naman. Hi, Oy, DJ Sheena. Very petite ka dyan, girl. Oo, No, di ba? Ay, Taray. malaki yung sweater. Ay, para tayong M2M. Don't say you love me. Yun. Alam mo yun? Alam mo yun? Naabutan mo pa ba yun? Hindi, pero napapakinggan ko siya. Perfect. Buti naman kung gano'n. Ayun na nga. O, syempre, alam niyo naman nakakasama natin si DJ Nix kapag wala ang isa sa amin ni Jimbo. Tama. Anong pakiramdam na minsan isa kang option? Yung tipong nagiging panakip-butas ka, alternative, ikaw yung last resort. Ikaw na lang yung laging pantapal sa mga butas na alam mo, minsan parang Grabe. rebound ka na lang. Grabe, DJ Sheena. Actually, hindi ko talaga inaasahan na lagi na lang ako magiging option. Tapos, syempre, darating talaga sa point na masasanay ka na lang. Kasi, gano'n eh. Pero bakit para kang manok? Bye, Cara Girl! Bye, DJ Cara! Nakakaloka!
Gusto mo yun dramahan tayo? Yeah. Uy, pero grabe, no? Thank you so much, DJ Nick, sa pagpunta mo. Wow! Sa kagaling sa Cavite! Eto na nga. Bilang syempre, puro anong drama mo yung pinag-uusapan natin dati. Ngayon naman, yung mga nakakabilib na kwento. Totoo. Ikaw, curious ako, ano yung sa buhay mo? Wow, sa buhay mo! Sige, ulitin mo pa, Sheena. Kerati yan! Sa buhay mo, ano yung talagang kwento na tipong sa tingin mo nakakabilib? Actually, Yung pinagdaanan mo na talagang highlight ng lahat ng believable stories mo in life. grabe. Oh. Ito yung ang dami pang hindi nakakaalam talaga ng totoong kwento ng buhay ko eh. Ay, ayan, sige, Pero sige. ang nakakabilib na nangyari sa buong buhay ko, yung nalagpasan ko, yung pagsubok na pinalayas kasi ako sa amin. Tapos parang naging independent ako. Oh. So hindi ko alam saan ako pupunta. Tapos napunta ako sa isang shelter. Okay. Yes, sa isang shelter na ang daming mga cases na naka-drugs, mga nakagawa ng masama sa tao. So, pag tinanong sa akin, ano yung case mo? Ano po, pinaglaban ko lang po yung taong mahal ko. OMG, legit to? Totoo yan. So, parang syempre ako, ang dami pa pala mas malalang problema sa akin. Oh. Tapos ako, yun lang yung case na meron ako. Na kumbaga, kung titimbangin mo, kung ganon. titimbangin ko yung pagsubok na meron ako sa pagsubok na meron sila, mas malala pa. So parang syempre nakakabilib yung mga taong, lalo na yung mga inosente. Tapos madami silang cases na hinaharap. Tapos ako, pag tinanong lang ako, ano ba yung case mo? Tapos doon ko na-realize na, mas nakakabilib pa rin. Kasi, ang tatag nila. Pero kung ako yung nasa sitwasyon nila, parang feeling ko sobrang lugmok ko na. Kaya parang nakakabilib sa mga, sa mga bata or mga teenager na nakakaharap ng ganon. Tapos, wala silang kakayahan. Tapos, ultimo, yung kinakain lang talaga nila at that time. Parang, tinapay lang, nakasurvive na sila. Tapos ako, parang binibigay na sa akin lahat. Tapos, ako, parang lang nun. Parang, wala lang. Parang, okay lang kung ano meron ako, ganon. Pero sila, sobrang thankful na sila kung ano meron sila. So, pero parang habang nagstay ka doon, no? May mga realizations na naisip mo na, ito pala, ganito pala yung buhay. Ang dami kong realizations nun, ate. Kumbaga, nung pinaglaban ko kasi yung tao, nabulag kasi ako nun, ate. Kumbaga, dahil sa pag-ibig, no? Totoo. Kumbaga, yung pinaglaban ko yung taong mahal ko, hindi ko na nakita yung mga taong mahalaga sa buhay ko. Yung taong mga nagmamahal talaga sa akin ng totoo. Kaya nung time na yon na na-witness ko na lahat ng mga pagsubok ng mga kabataan, parang doon ako namulat sa katotohanan na, grabe pala, no, na yung pagsubok pala talaga na binibigay sa'yo, tinitest ka lang din talaga ng Panginoon. So, parang doon parang, yun na yung parang pinaka naging highlight ng buong buhay ko kasi, tumira din ako sa shelter, ate, ng 2 months. 2 months? 2 months siya nang walang cellphone. Sige nga, ipasyal mo kami. Ano. Oo. Anong itsura dun? Wala, may TV naman. Oh. Pero may time limit lang. Bawal ka gumamit ng phone, bawal kang makipag-usap sa kahit anong outside, family mo lang dapat ang dadalaw sa'yo. Walang kahit sino. Depende na lang pagka merong sinasabi yung magulang mo na, okay, pwedeng dumalaw yan si ganito, ganyan. Pero hanggat walang sinasabi yung magulang mo, walang pwedeng dumalaw sa'yo. Magulang mo lang talaga. Ano ako nun? 17 years old ako nun, ate. Oh, grabe. Kaya may mga parang, activities kayo sa loob. Oo, ganyan. mga activities lang namin dun, ate, lang. Pag may mga dadalaw na mga organizations na tutulong sa shelter, ganon. So kami, ang dami namin ginagawa na mga activities, na mga laro-laro lang din, ng mga Pinoy na laro lang din, para mag-enjoy din kami mga bata doon. Dumating ba sa point na habang nandun ka, nagalit ka, sa nagpapunta sa'yo dun sa shelter? Yung nagdala sa'yo? Opo, sobrang nagalit ako kasi parang akala ko noon na, na temporary lang. Hindi ako magsistay dito na napakatagal. Pero umabot din ako ng 2 months doon. Nagtiis din ako ng 2 months doon. Pero okay lang kasi ang dami kong realizations noon. Ang daming nagpabago nun sa buhay ko. Tapos, yun na, parang sa isang iglap, pagkalabas ko doon,
hindi ko sila nakalimutan. Binabalik-balikan ko pa rin sila. Even yung mga nag-alaga sa akin. Pero ang tanong, nung nakalabas ka doon, kamusta naman yung dahilan ng pagkakapunta mo doon? Yung minahal mo? Ayun, meron na siyang iba nung nandun pa lang ako sa shelter. Imagine siya yung dahilan kung bakit nandun ka sa shelter. Tapos, wala. At tas, habang nandun ako, meron na siyang iba. That time pa, pumuslit pa ako ng cellphone doon para sa kanya. Tapos kinausap ako ng kapatid niya, Ate Nix, si Kuya, merong iba na. Ganon. Yung sakit talaga. Tapos, syempre, wala kang kakapitan eh. Kumbaga, yung galit mo nun, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kanila, lahat galit ka. Punong-puno ng hatred yung puso ko nun that time, Ate Sheena. Sobrang hirap. sa Kumbaga, di ko tukuan alam. ng lakas nun. I mean, ikaw ba naisip mo pa na kailan ako lalabas dito? Sobrang Kumbaga may depressed. timeline ka ba? Ganon? Oo, sobrang ano na ako noon. Wala na ako sa isip noon. Parang wala, tulala na lang ako. Tapos parang go with the flow na lang ako. Parang kung kinabukasan kakain ako, kain lang ako, ganun. Tapos parang wala na, wala na. routine na lang routine na lahat. lang oo. nangyayari. Parang wala na akong pakialam kung lalabas ba ako dito or hindi. Pero alam kong hindi naman dun kalaki kasi yung case talaga na meron ako eh. So, alam ko makakalabas talaga ako. Pero hindi ko pa nakikita yung sarili ko once na makalabas na ako dun. Parang hindi ko na nakikita yung magiging buhay ko. Baka kasi mamaya yung mga kaibigan ko, ginajudge na nila ako. Oo. So, yung time na yun, parang hindi ko na alam. Hindi ko talaga alam ano yung mangyayari sa akin. Ano yung unang-unang ginawa mo paglabas mo? Hindi ako mawak ng phone. Never ako mawak ng phone pagkalabas ko. Siguro, 2 months din akong hindi nag-phone eh. Ang ginawa ko nun, nilibang ko yung sarili ko. Nanood ako ng movie, kinakausap ko ng magulang ko, mga kaibigan ko, dinadalaw ako. Sa bahay na nun. Tapos di ako lumalabas. As in talaga, hindi talaga ako nakikibang. Kumbaga, in-isolate mo yung sarili mo sa Sobra, outside ate. world din, no? Mm-mm. Nakalabas ka nga, pero kinulong mo rin naman yung sarili mo. Ganun na nga po. Kumbaga yung mga kaibigan ko nun, natutuwa ako kasi na-witness ko kung sino talaga yung kaibigan mo na magsistay talaga sa'yo. At doon ko na-prove na kahit anong sitwasyon na meron ka, talagang may mga kaibigan talaga na hindi ka iiwan. May mga kaibigan din ako, iniwan din ako sa ere that time. Kasi matigas talaga yung ulo ko nun eh. Pero nag-gets ko Hindi ko naman sila. ma-imagine na, I mean, ganun Ganun kalala yung naging Oo, sitwasyon diba? ko. Mm-mm. para lang sa pag-ibig. Totoo. Grabe talaga grabe din talaga yung di ko talaga makakaila na ganun pala talaga ako magmahal. Kaya yun ang pinaka-highlight ko. Every time na iniisip ko na ano yung pinaka-highlight ng buong buhay mo, yun na talaga eh. Kasi for me, yun na yung sobrang lala, as in sobrang payat ko nun. Hindi ako ganito. Sobrang pa, hindi ka pa mukhang gasol nun, sabi. Sabi ni Jim. Sabi ni Jim. Ano naramdaman mo nung nagkita na ulit kayo nung parents mo? Meron pa bang galit nung paglabas mo? Niyakap lang nila ako. Ay. Tapos ako, nagsorry ako. Nagsorry ako sa kanila. Tapos, yun, nag-iyakan lang kami. Tapos, hindi na nila binalik. Hindi na nila ako kinwestiyon. Oo. Wala na. Wala na. Kumbaga, binura na nila yun. Na, Winelcome ka lang, anak. Oo, ganyan. Pero tapos na tong period na to ng buhay mo. Ganon. Nalungkot din ako nun kasi yung papa ko, na hindi pa talaga siya dapat uuwi nun sa Pinas. Napauwi ko dahil sa nangyari sa akin. Grabe. Sobrang lala talaga. Kasi, ayun eh, parang, hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganung point ng buhay ko. At na-realize ko noon na mas pahalagahan mo yung tao talagang nagmamahal at nagki-care talaga sa'yo. Grabe naman yung kwento nila. Totoo yan. DJ Nix. Grabe yung pinagdaanan mo. Sobra ate. Kaya parang after noon, minulat ko na yung sarili ko sa katotohanan. Nalungkot Tapos, silang lahat dito. binago ko na yung lifestyle ko para hindi ko na rin maalala yung past ko. Tapos, tinuloy ko yung kung ano yung pangarap ko. And nandito look at ako. you now. Yes! Congratulations naman. Maraming salamat. Diba? Alam mo, ano yun eh, parang totoo rin talaga na kailangan mo minsan dumaan sa maluwak na lugar, diba? Totoo. Kumbaga, mas ma-appreciate mo yung dulas, yung pinaka-smooth na pagta-travel mo kapag dumaan ka dun sa lubak eh. Totoo yan. No?
At saka may purpose kung bakit nangyayari talaga Totoo. yan. Kumbaga, hindi yun rejection sa buhay mo. Kumbaga, redirection yun sa buhay Yes, mo. no? And kailangan mo lang mag-let go and let God. Yes. Mahirap din, pero kapag kunwari nasa sitwasyon ka, parang kahit anong motivational quotes pa basahin mo, inspirational Lalo messages na dyan. kapag may pipiliin ka. No? Mahirap. Pinakamasaklap dyan, yung ine-expect mong tao na nandyan para sa'yo. Totoo. At dahilan pa ng pagkakaloko ng buhay mo, yun pa yung May biglang wala sa tabi mo. Totoo yan. Akala ko nga, habang nandun ako, iintayin niya ako sa paglabas. Kumbaga, ipaglalaban niya rin ako sa magulang ko. Hindi. No, parang panday lang sana na, ipaglalaban ko, pero hindi. Totoo yan. Hindi niya nagawa yun. Na sana man lang, kahit papano, binigay niyo yung effort din niya. Oo. Or kunwari pinrugman lang niya sa magulang mo Totoo. na dahil po sa akin nagkaganyan si Nix. Mm-mm. Ito po ang gagawin natin, ganyan. Ito po gagawin ko, nagsisisi po ako sa nagawa ko. Totoo. Alam mo yon, kumbaga be man enough na harapin yung problemang ginawa mo. Totoo. Hindi, gagalit ako eh. Sino ba yan? Ano to si First Love? Si First Love. Alam mo, bakit ganun yung mga First Love? Kayo ba, nag-agree ba kayo? Yung mga panggapo natin dito sa Facebook, no? Kapag First Love talaga, very experimental. Parang totoo. lahat ng pait, ng sakit, nasa kanila. Mararanasan mo talaga. Totoo. Tsaka po. bulag na bulag ka kapag First Love, feeling mo sila na habang buhay. Totoo. Wala nang ibang tatanggap sa'yo maliban sa kanila. Totoo. Totoo yan. Totoo. I agree. Hay nako, kaya sa mga bagets dyan, sabi rito, name drop daw. Hindi natin name drop. I agree daw, sabi ni Priscilla. Kayo ba meron kayong mga ganyang experience? Minsan rin, no, may pinadadalang instrumento yung Panginoon para medyo magising ka ng konti. Pero masasaktan ka muna. Exactly. And to add up din po pala doon sa situation ko na yun, na while nasa shelter ako, ako din yung nag-guide din sa mga kabataan nun, na parang every week, meron kaming worship. Ayan. Oo. In fairness naman. So at least Totoo. meron ka rin na-contribute sa buhay nila. Totoo. no? Totoo yan. Tapos, nag-iwan ako sa kanila ng mga Bibles. Oo. Yun eh. Kumbaga kahit papaano nagamit mo naman yung oras mo doon. No? Totoo. Para sa iba. Yun nga sabi nila, minsan din yung mga problema, kine-question mo bakit sa akin? Bakit ako pa? Pero minsan kasi yung, mapapatanong ka di ba? talaga. Oo. Yung problema natin, minsan daw, hindi naman lesson para sa atin, pwedeng lesson para sa iba. Or may matututunan sila. Or ikaw. Or hindi mo pa ngayon masasagot yung tanong na yun. Pero, kalaunan, makikita mo, kaya pala binigay sa akin yung problemang yun. Kasi ito yung haharapin ko ngayon. Totoo. Ikaw pala yung magiging ilaw din para sa Oo. kanila. Ayan! Ayusin natin mga buhay natin! Totoo. Ay, nako. Oh, well, Papel. Grabe naman yun. In fairness, pang believable talaga yan, friend. Eto. Meron nag-open up. Open up! Open up. Sabi ni Ramjean Reyes, ako po, first love ko, iniwan ako mula dito sa Manila at ngayon nasa Cebu na siya, pinauwi ng parents niya. Alam mo yun yung mahirap minsan kasi bulag tayo rin sa idea ng pagmamahal. Hindi na dun sa tunay na yung realistic na pagmamahal Minsan iniisip mo, you and me against the world. Bakit tayo pinaglalayo? Minsan valid naman, pero minsan tama rin talaga yung mga magulang natin. No? Exactly. Kasi sila yung third person, mas nakikita nila yung bigger picture kesa sa'yo. Kasi ikaw, eto lang yung nakikita Ito mo na nakikita mo. Doon ka lang talaga nakafocus. Totoo. Hindi mo na tinitignan yung magiging future, magiging mangyayari sa'yo. Kasi nangingibabaw yung talagang tigiding peng-peng In Yung love na in love ka pagmamahal. Totoo. Mahal kita, gagawin ko lahat para sa'yo. Susuwayin ko mga magulang ko para sa'yo. Pero ikaw ba? Kung matino kang partner, papayag ka ba na yung partner mo, binabastos yung magulang niya para sa'yo? Totoo. Diba? Yung mga ganong Mahirap. eksena. Dapat hindi. Sure. Buti daw hindi ka nagmadre. Munti ka na, joke lang. Munti ka na siya, magpare. Munti ka na ka. Nakakaloka kayo. Ayan, si J. Alvin. Hello, J. Alvin. Sino po yung kasama nyo sa ano to? Siya po ba yung niloko tas tinanggap pa din siya? Marupok DJ Mix. Hindi siya yon. Hindi siya yun! Hindi siya yon. Mabait No, yun. mabait yun. Sino si Irving? Hindi siya yon. Hindi siya yun, guys. Hindi siya yun. Mabait naman po yun.
Ano to? Ako nga, DJ Sheena, 7 years kami ng GF ko, pero hindi pala siya ang makakatuluyan ko, sabi ni Erwin Valerio. Gano'n naman talaga. Sabi nga, ang pag-ibig regalo yan eh. Hindi mo naman yan dapat hilingin, hingin. Hanapin. Oo, Kung or saan darating. pilitin. No? Para sa'yo, anong definition ng love? Yung iba't ibang tao, may iba't ibang definition eh. Ikaw, Unconditional love eh. unconditional talaga. Unconditional siya. Same. Pero sabi nila, conditional naman. Ako hindi eh. Hindi ako naniniwala conditional eh. Ako unconditional eh. Oh, para Ako. sa akin. Ako Basta, din. ewan ko. Para sa akin din. Kung sa totoong buhay tayo, give and give and give. Totoo. Give and give talaga. Mabuhay ang mga marurupok! O, kayo mga bangga, baka meron kayong mga i-share dyan. Kayo ba meron kayo nakakabilib na kwento katulad ni DJ Nix? Na pinagdaanan niya ang lahat ng pagsubok. Magsubok sa buhay. At ngayon, nandito na siya kasama natin. Kaya pala hindi ka nega, DJ Nick sabi. Di ba? Harot-harot, ano ba yan? Ako nga, ano to? Na kami ni Miara. Pero ako lang may alam kasi may asawa na siya. Hindi ko 5 alam. years na pala. 5 years na pala tayo, J. Alvin. Tagal. Hindi ko alam Ay, Grabe ka naman. Kayo. Dali, meron pa ba kayo dyan? Meron pa kayong mga experiences? Uy, Eto. ano mo pala? Meron din Ayan. sa TikTok. Anong sabi, DJ Totoo Nix? talaga, bukod sa kahirapan ng kahirapan pag-ibig ang problema ng Pilipinas. Uy, totoo, no? Actually, kung magkakaroon tayo, Diba? magpapapol tayo kung anong problema sa Pilipinas, baka mag-number 1 pa nga yung pag-ibig eh. Ay, may nagtatanong, single ka daw ba? Next, actually, tanong lang. May Ang dami naman nagtatanong. Uy, ang dami na nagtatanong sa'yo. May mga nag-i-inquire. Sabi, how much? How much? Tanong How lang, may bago na ba much? si DJ Nix? Nako, patay tayo dyan, Nico. So mga bangga, maraming salamat po. Ay, At ako hindi po sinagot! malamig yung aircon pala. It's complicated daw. Oo. Sabi niya, not single, not available. Definitely crazy. Crazy! Minsan talaga dadaan tayo sa pagsubok na walang ibang makakatulong kundi sarili natin. Tama. Exactly. Totoo po yan. Kaya ayusin natin, ha? Para masaya ang buhay. Love is wow daw, sabi ni Melvin. Naku, patay ka. Mukhang maraming mag-a-add kay DJ Nix mamaya. I-promote mo naman yung Facebook mo. Full name kasi Oo, yung Facebook. sabi ko sa'yo, nasa na yung isa? Hindi, may Facebook page na po ako pero hindi pa rin po siya totally active. Nicole Santos po, Nichole Santos, and then I have Instagram and TikTok po. Nicole Santos, EE, and with H po ang aking Nicole. Yan, maririnig niyo yung mga kanta ni Opo, Nicole. ang random stuff lang yun. May mga sayaw ni Sir Amit. may Yan. mga- Yung mga sayaw nila, yung mga content ni Nicole na ang tagal ng shoot pero hindi niya pa ina-upload. Totoo. May naman ganon. Sorry na. Situationship yata ang meron si DJ Nix. Wala pa yatang jowa, pero may palaging sundo yan. Bakit updated ka? Alam Bakit nyo, updated ka, Rocky yung mga Alex? kabataan ngayon, may pa situationship Kaya nga, ba't kasi nauso yung Diba? mga ganyan eh? Sa amin Hindi naman dati, dapat lang yan. Mukhang unggoy lang sa amin dati yan eh. Mutual Yung mutual understanding. Pero pag ganun, para na rin kayo magjowa, di lang kayo Jowa, nagkikiss. totoo. Pero kasi, ang situationship naman kasi, Nagkikiss? ano daw, may, atog dito, meron na silang nakalatag na rules. May rules Ah. kasing nangyayari sa situation. Ang arte, may rules pa sa amin. Oo. Bakod-bakod lang doon. Wala nang rules. Pag Wala sinabing ba? MU kayo, bawal mong ligawan yan ha. Nakabakod na ako dyan. MU. Mag-un. Mag-un. Diba? MU kayo, pero ang tawagan nyo, asawa ko. Diba ka? May mga pahan-han pa yan. Totoo, meron pa mama. Mama! Sobrang nakakatanda naman yung mama. Parang hindi naman siya to
Nung MU namin, momol, haha sa bus. Ay, grabe sa bus talaga. Ay! Grabe iba. Public pala ang nais. Oh, meron pa, Yan oh. dapat. Mga sayaw at kanta ni Nix ang nilalagay sa page. Uy, wag naman. Hindi yung triple chin ni Jimbo. Uy, wag naman si Kuya Jim. Si Amit sabi, oh, MU mukhang unggoy. In fairness, matyaga kay DJ Nix, sinihintay siya mag-out sa trabaho. Buti ba? Sino ba yun? Kiling naman talaga yan. Hinihintay ka ba niya palagi? Ano naman? Nag-kiss na kayo? Ano ba yun? Naging STG naman to. Naging hot stories na tayo. Believable stories tayo, te. Hindi tayo, Oh, siya. Mamaya uli na tayo magdaldalan. Okay. Ingay. Galing-ganda kwento ni Mama. Oh, thank diba? you, Miguel Jo. Ay, maraming salamat po sa lahat na nakinig ng kwento ni DJ Nix. And maraming salamat sa pag-share, DJ Nix. Yeah. O, diba, Jim? Kala mo, Jim, ha? O, Hindi nag-share kasi si kapag, Nicole. pag okay ka na kasi talaga, magagawa mo na kasing mag-share. Yan, Diba? mapapaliwanag mo Mag-yield na. ka na, Oo. totoo. Heal the world. Dahil dyan, ito ang isunod natin. Tomorrow with you. Yee! Ayan. Mamaya magkasama pa rin kami ni DJ Nix. Tutok lang kayo ha, mga pangga. Kasama niyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At syempre, ang aking kasama. DJ Nix. Yan, dito lang yan sa programang Believable Stories na same pero iba. We are number 1 with 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Energy!